Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, January 11, 2025. Dalawang araw na lamang po at ilulunsad na ang National Rally ng Iglesia ni Cristo. Ang kanila pong panawagan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag ituloy ang impeachment laban sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Nais po natin samantalahin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, upang ipanawagan muli sa ating mga kababayan na tayo po ay lumabas sa kalsada. Sabayan po natin ang rally na ito ng INC at ating hilingin ang agarang pagbibitiw ng bangag na Pangulo sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Alam po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na maaaring itong panawagan na ito para sa iba ay hindi po nararapat. Ngunit kung atin pong i-evaluate, atin pong i-analyze ang sitwasyon ngayon with the most corrupt government, the most corrupt administration under the President of Ferdinand Marcos Jr. or PBB, wala pong patutunguhan ang ating bansa. Malayo po ang 2028 kung saan magtatapos ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Bago po dumating ang araw na yon, with him as the President of the Republic of the Philippines, lugmok na po tayo sa hirap at kaguluhan. Kaya upang maiwasan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ganung sitwasyon na tiyak pong darating sa ating buhay kung hindi po mapapatalsik ang kasalukuyang Pangulo, bago po dumating, gumawa po tayo ng paraan. At ang tanging paraan ay ang mapatalsik siya sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng ating bansa. At ang araw po ng Lunes, January 13, kung saan ang sikta ng Iglesia ni Cristo ay lalabas sa kalsada, million of them, upang ipanawagan na huwag na impeach ang ikalawang Pangulo. Tayo naman po, sa hanay ng mga Katoliko, Protestante, Born Again, KOJC, GIL at iba't ibang sektor, mga Muslims, ipanawagan po natin ang agarang pagbibitiw ng Pangulong Marcos. At kung hindi po siya kusang magbitiw, dapat po mapatalsik siya sa palasyo. At alam po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ito ay magagawa lamang kung ang Armed Forces at ang PNP ay mag-withdraw ng kanilang support sa kasalukuyang Pangulo as their Commander-in-Chief. Ang tanong po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, gagawin ba ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang mag-withdraw ng kanilang suporta to their Commander-in-Chief and the person of President Bongbong Marcos? Sa ating pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, gagawin po nila ito kung makikita nila na ang sambayan ng Pilipino ay nagkakaisa upang hilingin
ang pagbibitiw ng ating Pangulo at kung hindi siya kusang magbibitiw, siya ay dapat patalsikin. Pag nakita po ito ng Armed Forces at ng PNP, hindi po magdadalawang isip ang liderato at ang rank and file personnel, men and women in uniform, na magpahayag po ng kanilang withdrawal of support to their Commander-in-Chief. Bakit po naniniwala tayo? Sapagkat alam po natin at alam din nila na ang kasalukuyang pamahalaan ay talaga pong masyadong kurap. Wala pong direksyon at ang tanging iniisip lamang ay ang pagnanakaw sa ating administrasyon o sa ating pamahalaan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang kasalukuyang pamahalaan ni Bongbong Marcos is a government of lies. Lahat po ng sinasabi niya ay kasinungalingan, kabaliktaran sa kanilang ginagawa. Magandang pangungusap, magandang pangangako, sinasabi na ito nagawa nila, ito ang nagawa nila, gayong hindi naman po. Kayang maatim sa kalooban ng kasalukuyang Pangulo ang magsinungaling sa sambayan ng Pilipino. Sinasabi po niya ang bigas ay mababa, 20 pesos, samantalang sa katotohanan, ang bigas po ay naglalaro between 60 to 80 pesos per kilo. Sinasabi niya that his administration has accomplished the building of 5,500 flood controls. Pero sinasabi ng mga kasamahan niya na ang perang intended for that 500 billions ay na-divert, kung kaya wala pong nagawa kung natapos na flood controls. At kita naman po natin kunting bagyo ay bumabaha ang buong Metro Manila, mga karating po at buong bansa. Sinasabi mo niya na ang PhilHealth ay mayroong malaking reserve funds na hindi nagagamit ito, kung kaya binigyan ng zero allotment dito sa 2025 national budget. Pero ang katotohanan, more than 1 trillion, 1.5 trillion ang utang ng PhilHealth sa mga hospitals. Kung kaya hindi ang mga nabanggit accredited hospitals ay hindi nakakapagbigay ng serbisyo sa mga membro ng PhilHealth sapagkat hindi sila nababayaran. Marami pa pong mga sinasabi ang ating Pangulo. Sinasabi niya na sinusuportahan niya ang modernization ng Armed Forces of the Philippines, considering sa external threat over the issue of West Philippine Sea against China. Pero in the 2025 national budget, binawasan po ang budget na nakalaan para sa modernization ng Armed Forces. Sinasabi na sinuportado niya ang edukasyon, especially the computerization, pero binawasan po ng budget ang edukasyon. Ang masakit po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung binawas na budget para sa mga dapat paglaanan, inilagay po sa Department of Public Highways under the so-called unprogrammed funds. Bakit po? Sapagkat may nakalaan na billions designated as unprogrammed funds. Yan po ay magkakaroon sila ng mga bogus projects with connivance of the Congress. Nang sa ganon, may labas ang pera at kanilang makurakot. Kunwari, mayroong bogus, may project dyan, pero under quality, masabi lang, may pakita physically na may project. Pero ang totoo po, 90% of the funds for the said project
paghahati-hatian ng Pangulo at ng mga membro ng Kongreso. Ito pong ayuda, tupad, AIC na sinasabi na ipinamimigay sa mga tao, tulong sa mahirap. Malaki po ang inilaan na budget dyan, pero ang napupunta sa mga mahihirap ay barya lamang po. Ang malaking bahagi ng nabanggit na pundo ay nasa bulsa po ng mga kongresista at ng Pangulo. So in other words, this is a syndicated crime organization. Wala pong pakialam sa kaunlaran ng sambayan ng Pilipino. Habang ang masa ay nagdurusa sa kahirapan at papunta pa, patungo pa sa lalong malalang kahirapan, ang kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng bangag na Pangulo ay nagpapasasa upang nakawin ang pera ng bayan, kasabwat po ang Kongreso. Kaya nga po ang ating panawagan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mapatalsik sa lalong madaling panahon ang bangag na Pangulo at magdeklara ang kanyang successor in the person of Inday Sara Duterte. Magdeklara ng revolutionary government nang sa ganon mapadali ang ating pagbangon. Nang sa ganon mabuwag itong kurap, pinakatiwaling Kongreso, sapagkat kung hindi po sila magbubuwag, ito po ang magiging hadlang sa bagong Pangulo upang magpatupad ng mga pulisiya na makakapagbangon sa pinakamadaling panahon sa ating bansa mula sa pagkalugmok nito. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, maraming ginagawa ang kasalukuyang administrasyon. Pananako. Sinasabing magdideklara sila ng martial law nang sa gayon mabusalan ang mga vloggers na nagpapahayag ng pagkontra dito sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Alam po natin, marami silang mga vloggers din, mga tools na binabayaran. Kung kaya marami pa rin nagtatanggol sa bangag na Pangulo at sa kanyang tiwaling administrasyon. Pero alam po naman natin na itong mga tao na ito ay bayaran lamang. Ibinibinta ang kanilang prinsipyo dahil sa pera. Malaki po ang bayan. Sabi nga ng isang vlogger, na kilalang vlogger po, si Banat Bay, inaalok siya ng 500,000 iman upang siraan lamang si Inday Sara at ipagtanggol ang bangag na Pangulo at ang kanyang administrasyon. Kaya marami pong mga vloggers dyan, itong insurrecto na sinasabing siya ay kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kalukuhan po. Siya ay mukhang pera, nagtatanggol sa bangag na Pangulo sapagkat nababayaran po. Ganon din po Mike Abby na kunwari napaka-respetado ang kanyang image, pero sa tema po ng kanilang mga sinasabi, alam po naman natin na kasinungalingan lahat. Bakit po? Sapagkat kitang-kita naman po ng kasalukuyang administrasyon ay talagang tiwali. For instance, the Quadcom, the Committee on Good Governance,